Kabanata 12, ang Reformasyong Pranses. Ang protesta ng Spears at ang confession sa Augsburg na nagmarka ng tagumpay ng reformasyon sa Germany, ay sinundan ng mga taon ng labanan at kadiliman. Nanghina ng mga pagkakabaha-bahagi sa mga taga-suporta nito, at sinalakay ng makapangyarihang mga kalaban, ang Protestantismo ay tila nakatakdang ganap na wasakin. Tinataka ng libo-libo ang kanilang patuto ng kanilang dugo, sumiklab ang digmaang sibil. Ang layuning protestante ay ipinagkanulo ng isa sa mga nangungunang tagasunod nito. Ang pinakamarangal sa mga reformang prinsipe ay nahulog sa mga kamay ng emperador at kinaladkad bilang mga bihag sa bawat bayan. Ngunit sa sandali ng kanyang maliwanag na tagumpay, ang emperador ay hinampas ng pagkatalo. Nakita niya ang biktima na naaga mula sa kanyang pagkakahawak, at sa wakas ay napilitan siyang bigyan ng pagpapaubaya ang mga doktrinang naging ambisyon ng kanyang buhay na sirain. Itinaya niya ang kanyang kaharian, ang kanyang mga kayamanan, at ang buhay mismo sa pagdurog mula sa maling pananampalataya. Ngayon ay nakita niya ang kanyang mga hukbo na nasayang sa digmaan, ang kanyang mga kabangyaman ay naubos, ang kanyang maraming kaharian ay nanganganib sa pamamagitan ng pag-aalsa, habang saan man ang pananampalataya na kanyang walang kabuluhang pinagsikapang supilan, ay lumalawak. Si Charles V ay nakikipaglaban sa makapangyarihang kapangyarihan. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag, ngunit hinanggad ng emperador na panatilihing hindi mapatid ang kadiliman. Nabigo ang kanyang mga layunin, at sa wala sa panahon na katandaan, pagod sa mahabang pakikibaka, siya ay nagbitiw sa trono at inilibing ang sarili sa isang cloister. Sa Switzerland, tulad ng sa Alemanya, dumating ang mga madilim na araw para sa reformasyon. Bagamat maraming kanta nang tumanggap sa reformang pananampalataya, ang iba ay kumapit ng may bulag na pagtitiyaga sa credo ng Roma. Ang kanilang pag-uusig sa mga nagnanais tumanggap ng katotohanan sa wakas ay nagbunga ng digmaang sibil. Si Zwingli at marami na nakipagkaisa sa kanya sa reforma ay nahulog sa madugong larangan ng kapal. Si Oeco Lampadias, na napagtagumpayan ng mga kakilakilabot na sakuna na ito, sa lalong madaling panahon ay namatay. Ang Roma ay nagtagumpay, at sa maraming lugar ay tila malapit nang mabawi ang lahat ng nawala sa kanya. Ngunit siya na ang mga payo ay mula sa walang hanggan ay hindi pinabayaan ang kanyang layunin o ang kanyang mga tao. Ang kanyang kamay ay magdadala ng kaligtasan para sa kanila. Sa ibang mga lupain ay nagbangon siya ng mga manggagawa upang isulong ang reforma. Sa France, bago pa marinig ang pangalan ni Luther bilang isang reformador, ang araw ay nagsimula na. Isa sa mga unang nakakuha ng liwanag ay ang may edad na si Lefebvre, isang taong may malawak na pag-aaral, isang propesor sa Universidad ng Paris, at isang tapat at masigasig na papa. Sa kanyang mga pagsasaliksik sa sinaunang literatura ang kanyang atensyon ay nakatuon sa Biblia, at ipinakilala niya ang pag-aaral nito sa kanyang mga estudyante. Si Lefebvre ay isang masigasig na sumasamba sa mga santo, at siya ay nagsagawa ng paghahanda ng isang kasaysayan ng mga santo at martir na ibinigay sa mga alamat ng simbahan. Ito ay isang gawain na nagsasangkot ng malaking paggawa, ngunit nakagawa na siya ng malaking pagunlad dito, nang, sa pag-aakalang makakakuha siya ng kapakipakinabang na tulong mula sa Biblia, sinimulan niya ang pag-aaral nito sa bagay na ito. Dito nga ay natagpuan niya ang mga santo na ipinakikita, ngunit hindi tulad ng naisip sa kalendaryong Romano. Isang baha ng banal na liwanag ang pumasok sa kanyang isipan. Sa pagkamangha at pagkasuklam ay tumalikod siya sa kanyang itinalagang gawain at inialay ang kanyang sarili sa salita ng Diyos. Ang mahahalagang katotohanan na natuklasan niya doon ay nagsimula siyang magturo. Noong 1512, bago simula ni Luther o Zwingli ang gawain ng reforma, isinulat ni Lefebvre, ang Diyos ang nagbibigay sa atin, sa pamamagitan ng pananampalataya, ng katwirang iyon na sa pamamagitan lamang ng biyaya ay nagbibigay katwiran sa buhay na walang hanggan. Sa pagsasaalang-alang sa mga misteryo ng pagtubos, siya ay bumulalas, ang hindi masabi na kadakilaan ng pagpapalitang iyon, ang walang kasalanan ay hinahatulan, at siya na may kasalanan ay lamalaya, ang pagpapala ay dinadala ang sumpa, at ang isinumpa ay dinadala sa pagpapala, ang buhay ay namamatay, at ang mga patay ay nabubuhay, ang kaluwalhatian ay nababalot sa kadiliman, at siya na walang alam kundi kaguluhan ng mukha ay nararamta ng kaluwalhatian. At habang itinuturo na ang kaluwalhatian ng kaligtasan ay sa Diyos lamang, ipinahayag din niya na ang tungkulin ng pagsunod ay sa tao.
Kung ikaw ay miyembro ng simbahan ni Kristo, sabi niya, ikaw ay miyembro ng kanyang katawan, kung ikaw ay kabilang sa kanyang katawan, kung gayon ikaw ay puspos ng banal na kalikasan. O, kung ang mga tao ay makakapasok lamang sa pagkaunawa ng pribilehiyong ito, gaano kalinisan, at kabanalan ang kanilang mamumuhay, at napakahamak, kung ihahambing sa kaluwalhatian na nasa kanila, ang kaluwalhatiang iyon na hindi nakikita ng mata ng laman, akalain nila ang lahat ng kaluwalhatian ng mundong ito. May ilan sa mga mag-aaral ni Lefevre na buong pananabik na nakinig sa kanyang mga salita, at na, pagkaraan ng mahabang panahon pagkatapos na mapatahimik ang boses ng guro, ay patuloy na maghahayag ng katotohanan. Ganyan si William Farel, ang anak ng banal na mga magulang, at tinuruan na tanggapin ng may lubos na pananampalataya ang mga turo ng simbahan, maaaring siya, kasama ni Apostol Pablo, ay nagpahayag tungkol sa kanyang sarili, pagkatapos ng pinakamahigpit na sekta ng ating relihiyon ay nabuhay akong isang pariso. Gawa Kapitulo 26 versikulo 5. Isang tapat na Romanista, nagsunog siya ng sigasig upang sirain ang lahat na dapat maglakas loob na sumalungat sa simbahan. Magngangalit ako na parang galit na lobo, ang sabi niya pagkatapos, tinutukoy ang yugtong ito ng kanyang buhay, kapag narinig kong may nagsasalita laban sa Papa. Siya ay hindi napapagod sa kanyang pagsamba sa mga banal, kasama ni Lefevre na lumilibot sa mga simbahan ng Paris, sumasamba sa mga altar, at pinalamutian ng mga regalo ang mga banal na dambana. Ngunit ang mga pagdiriwang na ito ay hindi makapagdulot ng kapayapaan ng kaluluwa. Ang pananalig sa kasalanan ay nakatali sa kanya, na ang lahat ng mga gawa ng penitensya na kanyang isinagawa ay nabigong iwaksi. Tungkol sa isang tinig mula sa langit ay nakinig siya sa mga salita ng Reformer, ang kaligtasan ay sa biyaya. Ang inosente ay hinahatulan, at ang kriminal ay napawalang sala. Ang krus ni Kristo lamang ang nagbubukas ng mga pintuan ng langit, at nagsasara ng mga pintuan ng impyerno. Masayang tinanggap ni Farel ang katotohanan. Sa pamamagitan ng pagbabalik loob na gaya ni Pablo ay tumalikod siya mula sa pagkaalipin ng tradisyon tungo sa kalayaan ng mga anak ng Diyos. Sa halip na pusong mamamatay tao ng manunukob na lobo, bumalik siya, sabi niya, ng tahimik na parang isang maamo at hindi nakakapinsalang kordero, na ang kanyang puso ay ganap na inilayo sa Papa, at ibinigay kay Jesu Kristo. Habang si Lefevre ay patuloy na nagpapalaganap ng liwanag sa kanyang mga mag-aaral, si Farel, na masigasig sa layunin ni Kristo gaya noong sa Papa, ay humayo upang ipahayag ang katotohanan sa publiko. Isang dignitaryo ng simbahan, ang obispo ng Mo, sa lalong madaling panahon ay nakipag-isa sa kanila. Ang ibang mga guro na mataas ang ranggo para sa kanilang kakayahan at pagkatuto ay nakiisa sa pagpapahayag ng Ebanghelyo, at ito ay nakakuha ng mga tagasunod sa lahat ng klase, mula sa mga tahanan ng mga artisan at magsasaka hanggang sa palasyo ng hari. Ang kapatid na babae ni Francis I, na noon ay naghaharing monarko, ay tinanggap ang reformang pananampalataya. Ang hari mismo, at ang inang reyna, ay nagpakita ng ilang panahon upang ituring ito ng may pabor, at may mataas na pag-asa ang mga reformador ay umasa sa panahon na ang France ay dapat na mapagtagumpayan sa Ebanghelyo. Ngunit ang kanilang pag-asa ay hindi natupad. Pagsubok at pag-uusig ang naghihintay sa mga disipulo ni Kristo. Ito, gayunpaman, ay maawang natakpan sa kanilang mga mata. Isang panahon ng kapayapaan ang namagitan, upang sila ay magkaroon ng lakas upang harapin ang unos, at mabilis na umunlad ang reformasyon. Ang obispo ng Mo ay masigasig na nagtrabaho sa kanyang sariling dioceses upang turuan ang klero at ang mga tao. Ang mga ignorante at immoral na mga pari ay inalis, at, hanggat maaari, pinalitan ng mga lalaking may kaalaman at kabanalan. Lubos na ninanais ng obispo na ang kanyang mga tao ay magkaroon ng akses sa salita ng Diyos para sa kanilang sarili, at ito ay natupad kaagad. Si Lefevre ay nagsagawa ng pagsasalin ng bagong tipan, at sa mismong panahon ng ang Aleman na Biblia ni Luther ay inilabas mula sa pamamahayag sa Wittenberg, ang bagong tipan ng Pranses ay inilathala sa Mo. Ang obispo ay hindi nagligtas ng paggawa o gastos upang mailipat ito sa kanyang mga parokya, at hindi nagtagal ay nasa mga magsasaka ng Mo ang banal na kasulatan. Kung paanong ang mga manlalakbay na namamatay dahil sa uhaw ay tinatanggap na may kagalakan ng isang bukal ng tubig na buhay, gayon din tinanggap ng mga kaluluwang ito ang mensahe ng langit. Ang mga manggagawa sa bukid, ang mga artisan sa pagawaan,
ay nagpasaya sa kanilang araw-araw na pagpapagal sa pamamagitan ng pag-uusap tungkol sa mahahalagang katotohanan ng Biblia. Sa gabi, sa halip na pumunta sa mga tindahan ng alak, sila ay nagtipon sa mga tahanan ng isa't isa upang basahin ang salita ng Diyos at makiisa sa panalangin at papuri. Isang malaking pagbabago ang nahayag sa lalong madaling panahon sa mga komunidad na ito. Bagamat kabilang sa pinakamababang uri, isang walang pinag-aralan at masipag na magsasaka, ang nakapagpapabago, nakapagpapasiglang kapangyarihan ng banal na biyaya ay nakita sa kanilang buhay. Mapagpakumbaba, mapagmahal, at banal, tumayo sila bilang mga saksi sa kung ano ang gagawin ng ebanghelyo para sa mga tatanggap nito ng may katapatan. Ang liwanag na nagninggas sa mo ay naglabas ng mga sinag nito sa malayo. Araw-araw dumarami ang bilang ng mga nagbalik loob. Ang galit ng hierarchy ay pansamantalang pinigilan ng hari, na hinamak ang makitid na pagkapanatiko ng mga monghe, ngunit sa wakas ay nanag ang mga pinuno ng papa. Ngayon ang stake ay naayos na. Ang obispo ng Mo, na pinilit na pumili sa pagitan ng apoy at recantation, ay tinanggap ang mas madaling landas, ngunit sa kabila ng pagkahulog ng pinuno, ang kanyang kawan ay nanatiling matatag. Marami ang sumaksi para sa katotohanan sa gitna ng apoy. Sa kanilang katapangan at katapatan sa stake, ang mapagpakumbabang mga Kristiyanong ito ay nakipag-usap sa libo-libo na sa mga araw ng kapayapaan ay hindi kailanman narinig ang kanilang patoto. Hindi nag-iisa ang mapagpakumbaba at dukha na sa gitna ng pagdurusa at pangungutya ay ng ahas na magpatutuo para kay Kristo. Sa mga maharlikang bulwagan ng kastilyo at palasyo ay may mga makaharing kaluluwa kung saan ang katotohanan ay pinahahalagahan kaysa sa kayamanan o ranggo o maging sa buhay. Ang makaharing baluti ay nagtago ng mas mataas at mas matatag na espiritu kaysa sa damit at mitre ng obispo. Si Luis de Berquin ay isang marangal na kapanganakan. Isang matapang at magalang na kabalyero, siya ay tapat sa pag-aaral, pinakintab sa asal, at walang kapintasang moral. Siya ay, sabi ng isang manunulat, isang dakilang tagasunod ng mga konstitusyon ng Papa, at isang mahusay na tagapakinig ng mga misa at mga sermon, at kinoronahan niya ang lahat ng iba niyang mga birtod sa pamamagitan ng paghawak sa Lutheranismo sa espesyal na pagkasuklom. Ngunit, tulad ng marami pang iba, na ginabayan ng Diyos sa Biblia, na mangha siyang makita doon, hindi ang mga doktrina ng Roma, kundi ang mga doktrina ni Luther. Mula noon ay ibinigay niya ang kanyang sarili ng buong katapatan sa layunin ng ebanghelyo. Ang pinakamatalino sa mga maharlika ng France, ang kanyang henyo at kahusayan sa pagsasalita, ang kanyang walang humpay na katapangan at kabayanihan, at ang kanyang impluwensya sa hukuman, sapagkat siya ay paborito ng hari, ay naging dahilan upang siya ay ituring ng marami bilang isa na nakatakdang maging reformador ng kanyang bansa. Sinabi ni Beza, si Berquin ay magiging pangalawang Luther, kung natagpuan niya kay Francis I ang pangalawang elector. Siya ay mas masahol pa kay Luther, sigaw ng mga papa. Mas tinatatakutan siya talaga ng mga Romanista ng France. Inilagay nila siya sa bilangguan bilang isang erehe, ngunit siya ay pinalaya ng hari. Sa loob ng maraming taon nagpatuloy ang pakikibaka. Si Francis, na nag-aalinlangan sa pagitan ng Roma at ng Reformasyon, ay salit-salit na nagparaya at pinigilan ang matinding sigasig ng mga monghe. Si Berquin ay 3 beses na ikinulong ng mga awtoridad ng Papa. Ngunit pinalaya lamang ng monarko, na, sa paghanga sa kanyang henyo at sa kanyang maharlikang pagkatao, ay tumangging isakripisyo siya sa masamang hangarin ng hierarchy. Si Berquin ay paulit-ulit na binalaan tungkol sa panganib na nagbabanta sa kanya sa France, at hinimok na sundin ang mga hakbang ng mga nakahanap ng kaligtasan sa voluntaryong pagpapatapon. Ang mahiyain at nag-uukol ng panahon na si Erasmus, na sa lahat ng karelegan ng kanyang pag-aaral ay nabigo sa moral na kadakilaan na nagtataglay ng buhay at karangalan sa pagsunod sa katotohanan, ay sumulat kay Berquin, humiling na ipadala bilang embahador sa ibang bansa, pumunta at maglakbay sa Alemanya. Kilala mo si Beda at tulad niya, isa siyang halimaw na may ulong libong, naglalagablab ng lason sa bawat panig. Ang iyong mga kaaway ay pinangalan ng Legion. Kung ang iyong layunin ay mas mabuti kaysa kay Jesu Kristo, hindi ka nila pababayaan hanggat hindi ka nila nalipol. Huwag masyadong magtiwala sa proteksyon ng hari. Sa lahat ng pangyayari, huwag mo akong ikompromiso sa Faculty of Theology. Ngunit habang lumalapat ang mga panganib, lalong lumakas ang sigasig ni Berquin.
Sa ngayon mula sa pag-ampon ng pampulitika at mapagkakatiwalaang payo ni Erasmus, nagpasya siya sa mas matapang na mga hakbang. Hindi lamang siya tatayo sa pagtatanggol sa katotohanan, kundi sasalakayin niya ang kamalian. Ang paratang ng maling pananampalataya na pinagsisikapan ng mga Romanista na ikabit sa kanya, ay ipapako niya sa kanila. Ang pinakaaktibo at mapait sa kanyang mga kalaban ay ang mga matatalinong doktor at monghe ng Theological Department sa dakilang Unibersidad ng Paris, isa sa pinakamataas na awtoridad ng simbahan sa lungsod at sa bansa. Mula sa mga isinulat ng mga doktor na ito, si Berquin ay gumawa ng 12 panukala na ipinahayag niya sa publiko na, salungat sa Biblia, at erehe, at umapela siya sa hari na kumilos bilang hukom sa kontrobersya. Ang monarko, na hindi nasusuklam na ihambing ang kapangyarihan at katalinuhan ng kalabang mga kampyon, at natutuwa sa pagkakataong mapababaw ang pagmamataas ng mga palalong monghe na ito, ay nag-utos sa mga Romanista na ipagtanggol ang kanilang layunin sa pamamagitan ng Biblia. Ang sandata na ito, alam na alam nila, ay kakaunti ang pakinabang sa kanila, ang pagkakulong, pagpapahirap, at ang tulos ay mga armas na mas naiintindihan nila kung paano gamitin. Ngayon ang mga talahan na yan ay nakabukas, at nakita nila ang kanilang mga sarili na malapit ng mahulog sa hukay kung saan sila ay umaasa sa plunge Berquin. Sa pagkamangha ay tumingin sila sa paligid para makatakas. Noon lang isang imahe ng birhen sa sulok ng isa sa mga lansangan, ay pinutol. Nagkaroon ng malaking kaguluhan sa lungsod. Ang mga pulutong ng mga tao ay dumagsa sa lugar, na may mga ekspresyon ng pagdadalamati at galit. Ang hari din ay lubhang naantig. Narito ang isang kalamangan kung saan ang mga monghe ay maaaring bumaling sa magandang account, at sila ay mabilis na mapabuti ito. Ito ang mga bunga ng mga doktrina ni Berquin, sumigaw sila. Ang lahat ay malapit ng ibagsak, relihiyon, mga batas, ang trono mismo, sa pamamagitan ng pagsasabuatan ng Lutheran na ito. Muli ay nahuli si Berquin. Ang hari ay umalis mula sa Paris, at ang mga monghe ay naiwan ng malaya upang gawin ang kanilang kalooban. Ang reformer ay nilitis at hinatulan na mamatay, at baka si Francis ay dapat pang pumagitna upang iligtas siya, ang hatol ay isinagawa sa mismong araw na ito ay binibigkas. Sa tanghali ay dinala si Berquin sa lugar ng kamatayan. Isang napakalaking tao ang nagtipon upang saksihan ang kaganapan, at marami ang nakakita ng may pagkamangha at pag-aalinlangan na ang biktima ay pinili mula sa pinakamahusay at pinakamatapang sa mga marangal na pamilya ng France. Ang pagkamangha, galit, pangungutya, at matinding puot ay nagpadilim sa mukha ng dumaraming pulutong na iyon, ngunit sa isang mukha ay walang anino na nakatitig. Malayo ang iniisip ng martir sa tagpong iyon ng kaguluhan, siya ay may kamalayan lamang sa presensya ng kanyang Panginoon. Ang kahabag-habag na tumbrel na kanyang sinakyan, ang nakasimangot na mukha ng kanyang mga manguusig, ang kakilakilabot na kamatayan na kanyang pupuntahan, ang mga ito ay hindi niya pinansin, siya na nabubuhay at namatay, at nabubuhay magpakailanman, at may mga susi ng kamatayan at ng impyerno, ay nasa tabi niya. Ang mukha ni Berquin ay nagniningning sa liwanag at kapayapaan ng langit. Nagbihis siya ng magandang pananamit, na nakasuot ng isang balabal na pelas, isang doublet ng satin at damask, at gininto ang hose. Siya ay malapit ng magpatutuo sa kanyang pananampalataya sa presensya ng hari ng mga hari at sa sumasaksing sansinukob, at walang anumang tanda ng pagluluksa ang dapat magpasinungaling sa kanyang kagalakan. Habang dahan-daw ang gumagalaw ang prosesyon sa masikip na mga lansangan, ang mga tao ay minarkahan ng may pagtataka ang walang ulap na kapayapaan, at masayang tagumpay, ng kanyang hitsura at tindig. Siya ay, sabi nila, tulad ng isang nakaupo sa isang templo, at nagbubulay-bilay sa mga banal na bagay. Sa stake, sinikap ni Berquin na magsalita ng ilang salita sa mga tao, ngunit ang mga monghe, na natatakot sa resulta, ay nagsimulang sumigaw, at ang mga sundalo ay nagsalubong ng kanilang mga armas, at ang kanilang hiyawan ay nilunod ang tinig ng martir. Kaya noong 1529 ang pinakamataas na awtoridad sa panitikan at simbahan ng may kulturang Paris ay, nagtakda sa mga tao noong 1793 bilang pangunahing halimbawa ng pagpigil sa plansya ng mga sagradong salita ng namamatay. Sinakaw si Berquin, at ang kanyang katawan ay natupok sa apoy. Ang balita ng kanyang kamatayan ay nagdulot ng kalungkutan sa mga kaibigan ng reformasyon sa buong France. Ngunit hindi nawala ang kanyang halimbawa.
Kami rin ay handa, ang sabi ng mga saksi para sa katotohanan, na masayang salubungin ang kamatayan, na nakatutok sa buhay na darating. Sa panahon ng pag-uusig sa Mo, ang mga guro ng reformang pananampalataya ay pinagkaaitan ng kanilang pahintulot na mang-aral, at sila ay umalis sa ibang mga larangan. Si Lefevre pagkaraan ng ilang oras ay nagtungo sa Alemanya. Bumalik si Farel sa kanyang sariling bayan sa silangang France, upang ipalaganap ang liwanag sa tahanan ng kanyang pagkabata. Natanggap na ang balita tungkol sa kung ano ang nangyayari sa Mo, at ang katotohanan, na itinuro niya ng may walang takot na sigasig, ay nakatagpo ng mga tagapakinig. Di nagtagal ay napukaw ang mga awtoridad upang patahimikin siya, at siya ay pinalayas sa lungsod. Bagamat hindi na siya makapagtrabaho sa publiko, binagtas niya ang mga kapatagan at mga nayon, nagtuturo sa mga pribadong tirahan at sa mga liblib na parang, at nakahanap ng masisilungan sa mga kagubatan at sa mga mabatong kuweba na naging tahanan niya noong kabataan. Inihahanda siya ng Diyos para sa mas malalaking pagsubok. Ang mga krus, mga pag-uusig, at mga pagkana ni Satanas, kung saan ako ay binalaan noon pa, ay hindi nagkukulang, sabi niya, mas malala pa ang mga ito kaysa sa kaya kong tiisin sa aking sarili, ngunit ang Diyos ang aking Ama, siya ang nagbigay at palaging magbibigay sa akin ng lakas na kailangan ko. Gaya noong panahon ng mga apostol, ang pag-uusig ay nauwi pa sa ikasusulong ng Ebanghelyo. Filipos Kapitulo 1 Versikulo 12. Pinalayas mula sa Paris at Mo, sila na nagkalat sa ibang bansa ay nagtungo saan man na nangangaral ng salita. Gawa Kapitulo 8 Versikulo 4. At sa gayon ang liwanag ay nakarating sa marami sa mga malalayong probinsya ng France. Inihahanda pa rin ng Diyos ang mga manggagawa upang palawakin ang kanyang layunin. Sa isa sa mga paaralan ng Paris ay isang maalalahanin, tahimik na kabataan, na nagbibigay na ng katibayan ng isang makapangyarihan at matalim na pag-iisip, at hindi gaanong minarkahan para sa kawalang kasalanan ng kanyang buhay kaysa sa intelektual na sigasig at relihiyosong debosyon. Ang kanyang henyo at aplikasyon sa lalong madaling panahon ay ginawa sa kanya ang pagmamalaki ng kolehiyo, at ito ay may kumpiyansa na inaasahan na si John Calvin ay magiging isa sa pinakamagaling at pinakapinarangalan na tagapagtanggol ng simbahan. Ngunit isang sinag ng banal na liwanag ang tumagos kahit sa loob ng mga pader ng scholasticism at pamahiin kung saan nakapaloob si Calvin. Narinig niya ang tungkol sa mga bagong doktrina ng may panginginig. Walang pag-aalinlangan na ang mga erehe ay karapat-dapat sa apoy na pinagkaloob sa kanila. Ngunit lahat ng hindi sinasadya ay naharap siya sa maling pananampalataya at pinilit na subukan ang kapangyarihan ng teolohiyang Romish upang labanan ang turong protestante. Isang pinsan ni Calvin, na sumapi sa mga reformador, ay nasa Paris. Madalas na nagkikita at nag-uusap ang dalawang magkamag-anak tungkol sa mga bagay na bumabagabag sa sangkakristyanuhan. Mayroon lamang dalawang relihiyon sa mundo, sabi ni Olive Eaton, ang protestante. Ang isang uri ng mga relihiyon ay yaong mga inimbento ng mga tao, kung saan lahat ay inililigtas ng tao ang kanyang sarili sa pamamagitan ng mga seremonya at mabubuting gawa. Ang isa pa ay ang isang relihiyon na inihayag sa Biblia, at nagtuturo sa tao na hanapin ang kaligtasan mula lamang sa libreng biyaya ng Diyos. Hindi ako magkakaroon ng alinman sa iyong mga bagong doktrina, bulalas ni Calvin. Sa tingin mo ba nabuhay ako sa kamalian sa lahat ng aking mga araw? Ngunit may mga kaisipang nagising sa kanyang isipan na hindi niya kayang iwaksi sa kalooban. Mag-isa sa kanyang silid na pinag-isipan niya ang sinabi ng kanyang pinsan. Ang pananalig sa kasalanan ay nakatali sa kanya, nakita niya ang kanyang sarili, na walang tagapamagitan, sa harapan ng isang banal at makatarungang hukom. Ang pamamagitan ng mga santo, ang mabubuting gawa, ang mga seremonya ng simbahan, lahat ay walang kapangyarihan na tabyusan ang kasalanan. Wala siyang makita sa harap niya kundi ang kadiliman ng walang hanggang kawalan ng pag-asa. Sa walang kabuluhan ng mga doktor ng simbahan ay nagsikap na mapawi ang kanyang paghihirap. Ang pagtatapat, penitensya, ay ginawa sa walang kabuluhan, hindi nila maipagkasundo ang kaluluwa sa Diyos. Habang nakikibahagi pa rin sa walang kabuluhang mga pakikibakang ito, si Calvin, na nakipagsapalaran isang araw na bisitahin ang isa sa mga pampublikong liwasan, ay nasaksihan doon ang pagsunog ng isang erehe. Siya ay napuno ng pagkamangha sa pagpapahayag ng kapayapaan na nasa mukha ng martir. Sa gitna ng mga pagpapahirap ng kakilakilabot na kamatayang iyon,
At sa ilalim ng higit na kakilakilabot na paghatol ng simbahan, nagpakita siya ng pananampalataya at katapangan na masakit na inihambing ng batang estudyante sa kanyang sariling kawalan ng pag-asa at kadiliman, habang nabubuhay sa mahigpit na pagsunod sa simbahan. Sa Biblia, alam niya, ang mga erehe ay nakasalig sa kanilang pananampalataya. Ipinasya niyang pag-aralan ito, at tuklasin, kung magagawa niya, ang sikreto ng kanilang kagalakan. Sa Biblia natagpuan niya si Kristo. O Ama, siya ay sumigaw, ang kanyang sakripisyo ay nagpayapa sa iyong puot, nilinis ng kanyang dugo ang aking mga dumi, pinasan ng kanyang krus ang aking sumpa, ang kanyang kamatayan ay nagbayad sa akin. Kami ay nag-isip para sa aming sarili ng maraming walang kabuluhang kalokohan, ngunit inilagay mo ang iyong salita sa harapan ko na parang tanglaw, at hinipo mo ang aking puso, upang mahawakan ko sa kasuklam-suklam ang lahat ng iba pang mga merito maliban sa kay Jesus. Nag-aral si Calvin para sa priesthood. Noong 12 taong gulang pa lamang siya ay itinalaga sa chaplaincy ng isang maliit na simbahan, at ang kanyang ulo ay ginupit ng obispo alinsunod sa kanan ng simbahan. Hindi siya tumanggap ng pagtatalaga, ni hindi niya ginampanan ang mga tungkulin ng isang pari, ngunit naging miyembro siya ng klero, hawak ang titulo ng kanyang katungkulan, at tumatanggap ng allowance bilang pagsasaalang-alang dito. Ngayon, sa pakiramdam na hindi siya kailanman maaaring maging pari, bumaling siya sandali sa pag-aaral ng batas, ngunit sa wakas ay tinalikuran ang layuning ito at determinadong italaga ang kanyang buhay sa ebanghelyo. Ngunit nag-atubiling siyang maging isang pampublikong guro. Siya ay likas na mahiyain, at nabibigatan sa pakiramdam ng mabigat na responsibilidad ng posisyon, at nais pa rin niyang italaga ang kanyang sarili sa pag-aaral. Ang same time na pakiusap ng kanyang mga kaibigan, gayunpaman, sa wakas ay nakakuha ng kanyang pahintulot. Kamangha-mangha, sabi niya, na ang isa sa napakababang pinagmulan ay dapat dakilain sa napakalaking dignidad. Tahimik na pumasok si Calvin sa kanyang gawain, at ang kanyang mga salita ay parang hamog na bumabagsak upang paginhawahin ang lupa. Siya ay umalis sa Paris, at ngayon ay nasa isang probinsyang bayan sa ilalim ng proteksyon ng Prinsesa Margaret, na, sa pagmamahal sa ebanghelyo, ay nagpaabot ng kanyang proteksyon sa mga disipulo nito. Si Calvin ay isang kabataan pa, maamo, hindi mapagpanggap. Nagsimula ang kanyang gawain sa mga tao sa kanilang mga tahanan. Napapaligiran ng mga miyembro ng sambahayan, nagbasa siya ng Biblia at binuksan ang mga katotohanan ng kaligtasan. Yaong mga nakarinig ng mensahe ay nagdala ng mabuting balita sa iba, at di nagtagal ang guro ay dumaan sa kabila ng lungsod patungo sa mga liblib na bayan at nayon. Sa parehong kastilyo at sa kubo ay natagpuan niya ang pasukan, at siya ay nagpatuloy, na inilatag ang pundasyon ng mga simbahan na magbubunga ng walang takot na mga saksi para sa katotohanan. Ilang buwan at nasa Paris na naman siya. Nagkaroon ng hindi sinasadyang pagkabalisa sa bilog ng mga matatalinong lalaki at iskolar. Ang pag-aaral ng mga sinaunang wika ay umakay sa mga tao sa Biblia, at marami na ang mga puso ay hindi naantig ng mga katotohanan nito ay masigasig na tinatalakay ang mga ito at kahit na nakikipaglaban sa mga kampyon ng Romanismo. Si Calvin, bagaman isang mahusay na kalaban sa larangan ng teolohikong kontrobersya, ay may mas mataas na misyon na dapat gampanan kaysa sa maingay na mga mag-aaral na ito. Napukaw ang isipan ng mga tao, at ngayon na ang panahon para buksan sa kanila ang katotohanan. Habang ang mga bulwagan ng mga universidad ay puno ng hiyawan ng teolohikal na pagtatalo, si Calvin ay naglalakad sa bahay-bahay, binubuksan ang Biblia sa mga tao, at nagsasalita sa kanila tungkol kay Kristo at sa kanya na ipinako sa krus. Sa tulong ng Diyos, ang Paris ay dapat tumanggap ng isa pang paanyaya na tanggapin ang ebanghelyo. Ang tawag ni Lefevre at Farel ay tinanggihan, ngunit muli ang mensahe ay dapat marinig ng lahat ng uri sa malaking kabisera na iyon. Ang hari, na naiimpluwensyahan ng politikal na pagsasaalang-alang, ay hindi pa ganap na pumanig sa Roma laban sa Reformasyon. Si Margaret ay kumapit pa rin sa pag-asa na ang Protestantismo ay magtatagumpay sa France. Ipinasya niya na ang reformang pananampalataya ay dapat ipangaral sa Paris. Noong wala ang hari, inutusan niya ang isang ministrong protestante na mang-aral sa mga simbahan ng lungsod. Ito ay ipinagbabawal ng mga dignitaryo ng Papa, ang prinsesa ay nagbukas ng palasyo. Isang apartment ang nilagyan bilang isang kapilya, at inihayag na araw-araw, sa isang tiyak na oras,
isang sermon ang ipangangaral, at ang mga tao sa bawat ranggo at istasyon ay inaanyayahan na dumalo. Dumagsa ang mga tao sa serbisyo. Hindi lamang ang kapilya, kundi ang mga antechamber at bulwagan ay dinagsa. Libo-libo araw-araw ang nagtitipon, mga maharlika, estadista, abogado, mga ngalakal, at artisan. Ang hari, sa halip na ipagbawal ang mga pagtitipon, ay nagutos na ang dalawa sa mga simbahan ng Paris ay dapat buksan. Kailanman ay hindi kailanman naantig ang lungsod ng salita ng Diyos. Ang espiritu ng buhay mula sa langit ay tila hinihinga sa mga tao. Ang pagpipigil, kadalisayan, kaayusan, at kasipagan ay pumalit sa kalasingan, kahalayan, alitan, at katamaran. Ngunit ang hierarchy ay hindi idle. Tumanggi pa rin ang hari na makialam upang ihinto ang pangangaral, at bamaling sila sa mga tao. Walang mga paraan ang nakaligtas upang pukawin ang mga takot, ang mga pagtatangi, at ang panatisismo ng mga mangmang at mapamahing karamihan. Sa bulag na pagsuko sa kanyang mga huwad na guro, ang Paris, tulad ng Jerusalem noong unang panahon, ay hindi alam ang oras ng kanyang pagdalaw o ang mga bagay na nauukol sa kanyang kapayapaan. Sa loob ng 2 taon ang salita ng Diyos ay ipinang-aral sa kabisera, ngunit, habang marami ang tumanggap sa ebanghelyo, tinanggihan ito ng karamihan sa mga tao. Si Francis ay nagpakita ng pagpapaubaya, para lamang pagsilbihan ang kanyang sariling mga layunin, at ang mga papista ay nagtagumpay na mabawi ang kapangyarihan. Muli ay isinara ang mga simbahan, at naitayo ang istaka. Si Calvin ay nasa Paris pa rin, inihahanda ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pag-aaral, pagmumuni-muni, at panalangin para sa kanyang hinaharap na mga gawain, at patuloy na nagpapalaganap ng liwanag. Sa wakas, gayunpaman, hinala fastened sa kanya. Nagpa siya ang mga awtoridad na dalhin siya sa apoy. Sa pagsasaalang-alang sa kanyang sarili bilang ligtas sa kanyang pag-iisa, hindi niya inisip ang panganib, nang dumating ang mga kaibigan na nagmamadaling pumunta sa kanyang silid na may balita na ang mga opisyal ay patungo na upang arestuhin siya. Sa sandaling iyon ay, narinig ang isang malakas na katok sa labas ng pasukan. Walang sandali na mawawala. Ang ilan sa kanyang mga kaibigan ay pinigil ang mga opisyal sa pintuan, habang ang iba ay tumulong sa reformador na bumaba mula sa isang bintana, at siya ay mabilis na nagtungo sa labas ng lungsod. Nakahanap ng masisilungan sa maliit na bahay ng isang manggagawa na kaibigan ng reforma, nagbalat kayo siya sa mga kasuotan ng kanyang punong abala, at, sa balikat ng asarol, nagsimula sa kanyang paglalakbay. Sa paglalakbay patimog, muli siyang nakahanap ng kanlungan sa mga sakop ni Margaret. Dito sa loob ng ilang buwan ay nanatili siya, ligtas sa ilalim ng proteksyon ng makapangyarihang mga kaibigan, at nakikibahagi sa pag-aaral tulad ng dati. Ngunit ang kanyang puso ay nakatuon sa ebangelisasyon ng France, at hindi siya makapagtagal na hindi aktibo. Sa sandaling medyo hamina na ang bagyo, naghanap siya ng bagong larangan ng paggawa sa Poitiers, kung saan may unibersidad, at kung saan nakahanap na ng pabor ang mga bagong opinyon. Ang mga tao sa lahat ng klase ay masayang nakinig sa ebanghelyo. Walang pampublikong pangangaral, ngunit sa tahanan ng punong mahistrado, sa kanyang sariling mga tuluyan, at kung minsan sa isang pampublikong hardin, binuksan ni Calvin ang mga salita ng buhay na walang hanggan sa mga nagnanais na makinig. Pagkaraan ng ilang panahon, habang dumarami ang mga nakikinig, naisip na mas ligtas na magtipon sa labas ng lungsod. Ang isang yungib sa gilid ng isang malalim at makitid na bangin, kung saan ang mga puno at mga nakasabit na mga bato ay ginawang mas ganap pa ang pag-iisa, ang napili bilang lugar ng pagpupulong. Ang mga maliliit na kumpanya, na umaalis sa lungsod sa pamamagitan ng iba't ibang ruta, ay nakarating dito. Sa retiradong lugar na ito ang Biblia ay binasa ng malakas at ipinaliwanag. Dito ay ipinagdiwang ang hapunan ng Panginoon sa unang pagkakataon ng mga protestante ng France. Mula sa maliit na simbahang ito maraming tapat na ebanghelista ang ipinadala. Muli ay bumalik si Calvin sa Paris. Hindi pa rin niya kayang talikuran ang pag-asa na tatanggapin ng France bilang isang bansa ang reformasyon. Ngunit nakita niyang nakasara ang halos lahat ng pinto ng paggawa. Ang pagtuturo ng ebanghelyo ay ang direktang daan patungo sa stake, at sa wakas ay nagpasya siyang umalis patungong Germany. Bahagya pa siyang umalis sa France nang bumagyo ang isang bagyo sa mga protestante, na, kung nanatili siya, tiyak na nasangkot siya sa pangkalahatang kapahamakan.
Ang mga reformador na Pranses, na sabik na makita ang kanilang bansa na nakikisabay sa Alemanya at Switzerland, ay nagpasya na gumawa ng isang matapang na dagok laban sa mga pamahiin ng Roma, na dapat pukawin ang buong bansa. Alinsunod dito, ang mga placard na umaatake sa misa ay inilagay sa isang gabi sa buong France. Sa halip na isulong ang reforma, ang masigasig ngunit hindi mapanghusgang kilusang ito ay nagdulot ng kapahamakan, hindi lamang sa mga nagpapalaganap nito, kundi sa mga kaibigan ng reformang pananampalataya sa buong France. Ibinigay nito sa mga Romanista ang matagal na nilang ninanais, isang dahilan para igiit ang lubos na pagkawasak ng mga erehe bilang mga agitator na mapanganib sa katatagan ng trono at kapayapaan ng bansa. Sa pamamagitan ng isang lihim na kamay, kung hindi maingat na kaibigan o tusong kalaban ay hindi kailanman nalalaman, isa sa mga placard ay nakakabit sa pintuan ng pribadong silid ng hari. Ang monarko ay napuno ng kakilakilabot. Sa papel na ito, ang mga pamahiin na nakatanggap ng paggalang sa mga edad ay sinalakay ng walang humpay na kamay. At ang walang halimbawang katapangan ng paghadlang sa mga malinaw at nakagugulat na mga pagbigkas sa harapan ng hari ay pumukaw sa galit ng hari. Sa kanyang pagkamangha ay tumayo siya ng ilang sandali na, nanginginig at hindi makapagsalita. Pagkatapos ang kanyang galit ay nakatagpo ng pagbigkas sa kakilakilabot na mga salita. Hayaan ang lahat ay sakupin ng walang pagtatangi na pinaghihinalaan ng Lotharze. Lilipulin ko silang lahat. Inihagis ang day. Napagpasyahan ng hari na itapon ang sarili sa panig ng Roma. Ang mga hakbang ay sabay-sabay na ginawa para sa pag-aresto sa bawat Lutheran sa Paris. Isang kaawa-awang artisan, isang tagasunod ng reformang pananampalataya, na nakaugalian na ipatawag ang mga mananampalataya sa kanilang mga lihim na pagtitipon, at, sa banta ng agarang kamatayan sa Toulouse, ay inutusang ihatid ang sugo ng Papa sa tahanan ng bawat protestante sa lungsod. Siya ay lumiit sa takot mula sa batayang panukala, ngunit sa wakas ay nanag ang takot sa apoy, at pumayag siyang maging taksil ng kanyang mga kapatid. Sa pangunguna ng host, at napapaligiran ng tren ng mga pari, mga tagapagdala ng insenso, mga monghe, at mga sundalo, si Morin, ang maharlikang tiktik, kasama ang taksil, ay dahan-dahan at tahimik na dumaan sa mga lansangan ng lungsod. Ang demonstrasyon ay tila bilang parangal sa banal na sakramento, isang gawa ng pagbabayad sala para sa insultong ginawa sa misa ng mga nagprotesta. Ngunit sa ilalim ng pageant na ito ay nakatago ang isang nakamamatay na layunin. Pagdating sa tapat ng bahay ng isang Lutheran, gumawa ng senyales ang taksil, ngunit walang binigkas na salita. Ang prosesyon ay tumigil, ang bahay ay pinasok, ang pamilya ay kinaladkad at ikanadina, at ang kakilakilabot na kumpanya ay nagpatuloy sa paghahanap ng mga bagong biktima. Wala silang iniligtas na bahay, malaki man o maliit, kahit na ang mga kolehiyo ng Unibersidad ng Paris. Ginawa ni Morin ang lahat ng lindol. Ito ay isang paghahari ng malaking takot. Ang mga biktima ay pinatay sa malupit na pagpapahirap, espesyal na iniutos na ibaba ang apoy upang mapahaba ang kanilang paghihirap. Ngunit namatay sila bilang mga mananakop. Ang kanilang katatagan ay hindi natitinag, ang kanilang kapayapaan ay walang ulap. Ang kanilang mga manguusig, na walang kapangyarihang ilipat ang kanilang hindi nababaluktot na katatagan, ay nadama na sila ay natalo. Ang mga plansya ay ipinamahagi sa lahat ng bahagi ng Paris, at ang mga pagkasunog ay sumunod sa sunod-sunod na mga araw. Ang disenyo ay upang maikalat ang takot ng maling pananampalataya sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng mga pagbitay. Ang kalamangan, gayunpaman, sa huli, ay nanatili sa Ebanghelyo. Ang lahat ng Paris ay pinaganya upang makita kung anong uri ng mga tao ang maaaring gawin ng mga bagong opinyon. Walang pulpito na gaya ng tumpok ng martir. Ang mapayapa na kagalakan na nagpapaliwanag sa mga mukha ng mga lalaking ito habang sila ay dumaan. Sa lugar ng pagbitay, ang kanilang kabayanihan habang sila ay nakatayo sa gitna ng mapait na apoy, ang kanilang mahinhin na pagpapatawad sa mga pinsala, binago, sa mga pagkakataon na hindi kakaunti, ang galit sa awa, at puot sa pag-ibig, at nagsumamo ng walang kalaban-laban para sa Ebanghelyo. Ang mga pari, na nakabaluktot na panatilihin ang popular na galit sa kasagsagan nito, ay nagpakalat ng pinakakakilakilabot na mga akusasyon laban sa mga protestante. Inakusahan sila ng planong patayin ang mga Katoliko, pabagsakin ang gobyerno, at pagpatay sa hari.
Walang kahit isang anino ng ebidensya ang maaaring gawin bilang suporta sa mga paratang. Ngunit ang mga propesyang ito ng kasamaan ay magkakaroon ng katuparan, sa ilalim ng malayong magkaibang mga pangyayari, gayunpaman, at mula sa mga sanhi ng isang kabaligtaran na karakter. Ang mga kalupitan na ginawa ng mga Katoliko sa mga inosenteng Protestante ay naipon sa isang bigat ng kaparusahan, at pagkaraan ng mga siglo ay nagsagawa ng mismong kapahamakan na kanilang hinulaang darating, sa hari, sa kanyang pamahalaan, at sa kanyang mga sakop, ngunit ito ay dinala ng mga infidels at ng mga papista mismo. Hindi ang pagtatatag, kundi ang pagsupil ng Protestantismo, na, pagkaraan ng 300 taon, ay magdadala sa France ng mga kakilakilabot na kalamidad. Ang hinala, kawalan ng tiwala, at takot ay namayani na ngayon sa lahat ng uri ng lipunan. Sa gitna ng pangkalahatang alarma ay nakita kung gaano kalalim ang paghawak ng turo ng Lutheran sa mga isipan ng mga tao na tumatayong pinakamataas para sa edukasyon, impluwensya, at kahusayan ng pagkatao. Ang mga posisyon ng tiwala at karangalan ay biglang nakitang bakante. Ang mga artisano, printer, scholar, propesor sa mga universidad, may akda, at maging ang mga courtier, ay nawala. Daan-daan ang tumakas mula sa Paris, mga self-constituted na mga tapon mula sa kanilang sariling lupain, sa maraming pagkakataon kaya nagbibigay ng unang pahiwatig na sila ay pumabor sa reformang pananampalataya. Ang mga papista ay tumingin sa kanilang paligid ng may pagkamangha sa pag-iisip ng mga hindi pinaghihinalaang mga erehe na pinahintulutan sa gitna nila. Ang kanilang galit ay ginugol mismo sa karamihan ng mga mapagpakumbaba na biktima na nasa kanilang kapangyarihan. Ang mga bilangguan ay masikip, at ang mismong hangin ay tila nagdilim sa usok ng nagninangas na mga tambak, na nagninangas para sa mga nagkumpisal ng ebanghelyo. Ipinagmamalaki ni Francis I ang pagiging isang pinuno sa dakilang kilusan para sa muling pagkabuhay ng pagkatuto na nagmarka ng pagbubukas ng ika-16 na siglo. Siya ay nalulugod na magtipon sa kanyang hukuman ng mga tao ng mga sulat mula sa bawat bansa. Sa kanyang pagmamahal sa pag-aaral at sa kanyang paghamak sa kamangmangan at pamahiin ng mga monghe ay dahil, sa isang bahagi, hindi bababasa ang antas ng pagpapaubaya na ipinagkaloob sa reforma. Ngunit, inspirado ng kasigasigan na alisin ang maling pananampalataya, ang patron ng pag-aaral na ito ay naglabas ng isang kautusan na nagdedeklara ng pag-imprenta na inalis sa buong France. Si Francis I ay nagtatanghal ng isa sa maraming mga halimbawa sa record na nagpapakita na ang intelektual na kultura ay hindi isang pananggalang laban sa hindi pagpaparaan at pag-uusig sa relihiyon. Ang France sa pamamagitan ng isang solemna at pampublikong seremonya ay italaga ang sarili sa ganap na pagkawasak ng Protestantismo. Hiniling ng mga pari na ang paghamak na inialay sa kataas-taasang langit sa paghatol sa misa ay mabayaran sa dugo, at ang hari, sa ngalan ng kanyang bayan, ay hayagang ibigay ang kanyang pagpapahintulot sa kakilakilabot na gawain. Ang ika-21 ng Enero, 1535, ay itinakda para sa kakilakilabot na seremonya. Napukaw ang mapamahiin na takot at matinding puot ng buong bansa. Ang Paris ay dinagsa ng mga tao na mula sa lahat ng nakapalibot na bansa ay nagsisiksikan sa kanyang mga lansangan. Ang araw ay papasok ng isang malawak at kahangahangang prosesyon. Ang mga bahay sa kahabaan ng linya ng marcha ay nakasabit ng mga telang pandalamhati, at ang mga altar ay tumataas ng magkahiwalay. Sa harap ng bawat pinto ay may nakasinding tanglaw bilang parangal sa banal na sakramento. Bago magbukang liwayway na buo ang prosesyon sa palasyo ng hari. Unang dumating ang mga banner at krus ng ilang parokya, sumunod na lumitaw ang mga mamamayan, naglalakad na 2 at 2, at may dalang mga sulong. Sumunod ang 4 na utos ng mga trail, bawat isa ay may kani-kanyang kakaibang pananamit. Pagkatapos ay dumating ang isang malawak na koleksyon ng mga sikat na relics. Kasunod ng mga ito ay sumakay ang mga maharlikang simbahan sa kanilang mga damit na kulay ube at iskarlata at mga hiyas na palamuti, isang napakarilag at kumikinang na hanay. Ang punong abala ay dinala ng obispo ng Paris sa ilalim ng isang napakagandang canopy, na suportado ng 4 na prinsipe ng dugo. Matapos lumakad ang punong abala sa hari, si Francis I sa araw na iyon ay walang suot na korona, o balabal ng estado. Nang, walang takip ang ulo, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa lupa, at sa kanyang kamay ay isang maliwanag na tapis, ang hari ng Pransya ay lumitaw,
sa katangian ng isang nagsisisi. Sa bawat dambana ay yumukod siya sa kahihiyan, hindi dahil sa mga bisyong dumi-dumi sa kanyang kaluluwa, ni sa dugong walang sala na dumudumi sa kanyang mga kamay, kundi dahil sa nakamamatay na kasalanan ng kanyang mga nasasakupan na ng ahas na hatulan ng misa. Kasunod niya ay dumating ang reyna at ang mga dignitaryo ng estado, na naglalakad din 2 at 2, bawat isa ay may nakasinding tanglaw. Bilang bahagi ng mga serbisyo sa araw na iyon, ang monarko mismo ay humarap sa matataas na opisyal ng kaharian sa malaking bulwagan ng palasyo ng obispo. Sa malungkot na mukha ay nagpakita siya sa kanila at sa mga salita ng nakakaantig na pagsasalita ay iniiyakan ang krimen, ang kalapastanganan. Ang araw ng kalungkutan at kahihiyan, na dumating sa bansa. At tinawag niya ang bawat tapat na paksa na tumulong sa pagpuksa ng salot na maling pananampalataya na nagbabanta sa France ng kapahamakan. Totoo, Messieurs, bilang ako ang inyong hari, ang sabi niya, kung alam kong may batik-batik o nahawaan ng kasuklam-suklam na kabulokang ito ang isa sa aking sariling mga paa, ibibigay ko ito sa inyo upang putulin. At higit pa, kung nakita kong nadungisan ang isa sa aking mga anak dahil dito, hindi ko siya patatawarin. Ibibigay ko siya sa aking sarili, at ihahandog siya sa Diyos. Napaluha ang kanyang pananalita, at ang buong kapulungan ay umiyak, nang magkakaisang bumulalas, kami ay mabubuhay at mamamatay para sa relihiyong Katoliko. Kakilakilabot ang naging kadiliman ng bansang tumanggi sa liwanag ng katotohanan. Ang biyayang, nagdudulot ng kaligtasan, ay nagpakita, ngunit ang France, pagkatapos na masdan ang kanyang kapangyarihan at kabanalan, matapos ang libo-libo ay naakit ng kanyang banal na kagandahan, pagkatapos na ang mga lungsod at mga nayon ay naliwanagan ng kanyang ningning, ay tumalikod, pinili ang kadiliman kaysa sa liwanag. Inilagay nila mula sa kanila ang makalangit na kaloob ng ihandog ito sa kanila. Tinawag nila ang masama na mabuti, at ang mabuti ay masama, hanggang sa sila ay naging biktima ng kanilang sinasadyang panlilinlang sa sarili. Ngayon, kahit na sila ay maaaring aktwal na naniniwala na sila ay gumagawa ng paglilingkod sa Diyos sa pag-uusig sa kanyang mga tao, gayunpaman ang kanilang katapatan ay hindi nagbigay sa kanila na walang kasalanan. Ang liwanag na magliligtas sana sa kanila mula sa panlilinlang, mula sa pagdumi sa kanilang mga kaluluwa ng pagkakasala sa dugo, ay sadyang tinanggihan nila. Ang isang solemn na panunumpa na pukse ng maling pananampalataya ay ginawa sa dakilang katedral kung saan, halos 3 siglo mamaya, ang Diyosa ng dahilan ay iluklok sa trono ng isang bansang nakalimot sa Diyos na buhay. Muling nabuo ang prosesyon, at ang mga kinatawan ng France ay nagsimulang-simulan ang gawain na kanilang sinumpaang gagawin. Sa di kalayuan ay nagtayo ng mga plancha, kung saan ang ilang mga Kristiyanong Protestante ay susunugan ng buhay, at isinaayos na ang mga bading ay dapat sindihan sa sandaling lumapit ang hari, at na ang prosesyon ay dapat huminto upang masaksihan ang pagbitay. Ang mga detalye ng mga pagpapahirap na dinanas ng mga saksing ito para kay Kristo ay napakasakit para sa pagsasalaysay, ngunit walang pag-aalinlangan sa bahagi ng mga biktima. Nang hinimok na tumalikod, ang isa ay sumagot, naniniwala lamang ako sa dating ipinang-aral ng mga propeta at mga apostol, at kung ano ang pinaniniwalaan ng lahat ng grupo ng mga banal. Ang aking pananampalataya ay may pagtitiwala sa Diyos na lalaban sa lahat ng kapangyarihan ng impyerno. Paulit-ulit na huminto ang prosesyon sa mga lugar ng pagpapahirap. Pagdating sa kanilang panimulang punto sa palasyo ng hari, ang karamihan ay naghiwa-hiwalay, at ang hari at ang mga obispo ay umalis, na nasisiyahan sa mga pangyayari sa araw na iyon at binabati ang kanilang sarili na ang gawaing sinimulan na ngayon ay ipagpapatuloy hanggang sa ganap na pagkawasak ng maling pananampalataya. Ang ebanghelyo ng kapayapaan na tinanggihan ng France ay tiyak na mabubura, at kakilakilabot ang mga resulta. Noong ika-21 ng Enero, 1793, 258 taon mula sa mismong araw na ganap na ibigay ang France sa pag-uusig sa mga reformador, isa pang prosesyon, na may ibang layunin, ang dumaan sa mga lansangan ng Paris. Muli ang hari ay ang punong tao, muli ay nagkaroon ng kaguluhan at hiyawan, muli ay narinig ang sigaw para sa higit pang mga biktima, muli may mga itim na plancha, at muli ang mga eksena ng araw ay sarado sa pamamagitan ng kakilakilabot executions. Si Louis XVI, na nakikipagkamay sa kanyang mga bilanggo at Verdugo, ay kinaladkad pasulong sa Bloc, at doon pinigilan ng pangunahing puwersa hanggang sa malaglag ang Palakol,
at ang kanyang naputol na ulo ay gamulong sa plancha. Hindi rin ang hari ang tanging biktima, malapit sa parehong lugar 2,800 tao ang namatay sa pamamagitan ng guillotine noong madugong mga araw ng Reign of Terror. Ang Reformasyon ay nagharap sa mundo ng isang bukas na Biblia, na binubuksan ng mga utos ng kautusan ng Diyos at hinihimok ang mga pag-aangkin nito sa budi ng mga tao. Ang walang hanggang pag-ibig ay naglahad sa mga tao ng mga batas at prinsipyo ng langit. Sinabi ng Diyos, ingatan mo nga at gawin ang mga iyon, sapagkat ito ang iyong karunungan at ang iyong pagkaunawa sa paningin ng mga bansa, na makakarinig ng lahat ng mga palatuntunang ito, at magsasabi, tunay na ang dakilang bansang ito ay isang pantas at maunawang bayan. Deuteronomio Kapitulo 4 versikulo 6. Nang tanggihan ng France ang kaloob ng langit, naghasik siya ng mga binhi ng anarkiya at pagkasira, at ang hindi maiiwasang pagsasakatuparan ng sanhi at bunga ay nagresulta sa revolusyon at paghahari ng teroridad. Matagal bago ang pag-uusig na nasa sabik ng mga placard, ang matapang at masigasig na si Farel ay napilitang tumakas mula sa lupang sinilangan. Siya ay nagkumpuni sa Switzerland, at sa pamamagitan ng kanyang mga paggawa, na pinangasiwaan ang gawain ni Zwingli, siya ay tumulong na ibaling ang sukat pabor sa reformasyon. Ang kanyang mga huling taon ay dapat gugulin dito, gayunpaman siya ay nagpatuloy na gumawa ng isang mapagpasyang impluensya sa reforma sa France. Sa mga unang taon ng kanyang pagkatapon, ang kanyang mga pagsisikap ay partikular na nakatuon sa pagpapalaganap ng ebanghelyo sa kanyang sariling bansa. Siya ay gumugol ng mahabang panahon sa pangangaral sa kanyang mga kababayan malapit sa hangganan, kung saan sa walang sawang pagbabantay ay pinanood niya ang labanan at tinulungan ng kanyang mga salita ng pampatibay loob at payo. Sa tulong ng iba pang mga desterado, ang mga sinulat ng mga reformador ng Aleman ay isinalin sa wikang Pranses at, kasama ng Bibliyang Pranses, ay inilimbag sa napakaraming dami. Sa pamamagitan ng mga colportor, ang mga gawang ito ay ibinebenta ng husto sa France. Ang mga ito ay ipinagkaloob sa mga colportor sa murang halaga, at sa gayon ang mga kita sa trabaho ay nagpangyari sa kanila na ipagpatuloy ito. Si Farel ay pumasok sa kanyang trabaho sa Switzerland sa hamak na anyo ng isang guro sa paaralan. Ang pag-aayos sa isang liblib na parokya, inilaan niya ang kanyang sarili sa pagtuturo ng mga bata. Bukod sa karaniwang mga sangay ng pag-aaral, maingat niyang ipinakilala ang mga katotohanan ng Biblia, na umaasang maabot ng mga anak ang mga magulang. May ilan na naniwala, ngunit ang mga pari ay humarap upang ihinto ang gawain, at ang mga mapamahing taga-bayan ay napukaw na salungatin ito. Iyan ay hindi maaaring ang ebanghelyo ni Kristo, hinimok ng pari, sapagkat ang pangangaral nito ay hindi nagdudulot ng kapayapaan, kundi digmaan. Tulad ng mga unang alagad, nang inuusig sa isang lungsod siya ay tumakas sa isa pa. Mula sa nayon hanggang sa nayon, mula sa lungsod hanggang sa lungsod, siya ay nagtungo, naglalakbay sa paglalakad, nagtitiis ng gutom, lamig, at pagod, at saan man sa panganib ng kanyang buhay. Nangaral siya sa mga pamilihan, sa mga simbahan, minsan sa mga pulpito ng mga katedral. Kung minsan ay nakita niyang walang mga tagapakinig ang simbahan, kung minsan ang kanyang pangangaral ay nag-ambala ng mga hiyawan at pangungutya, muli siyang marahas na hinayla palabas ng pulpito. Higit sa isang beses siya ay napunta sa pamamagitan ng mga rabol at bagbog halos sa kamatayan. Ngunit siya ay pumipilit pasulong. Bagamat madalas na itinataboy, sa walang pagod na pagtitiyaga bumalik siya sa pag-atake. At, isa-isa, nakita niya ang mga bayan at lungsod na naging mga muog ng papa, na nagbubukas ng kanilang mga pintuan sa ebanghelyo. Ang maliit na parokya kung saan siya unang nagtrabaho ay agad na tinanggap ang reformang pananampalataya. Ang mga lungsod ng Morot at Nucatel ay tinalikuran din ang mga ritual ng Roma at inalis ang mga idolatrosong imahe sa kanilang mga simbahan. Matagal nang gustong itanim ni Farel ang pamantayang protestante sa Geneva. Kung ang lungsod na ito ay mapagtagumpayan, ito ay magiging isang sentro ng reformasyon sa France, sa Switzerland, at sa Italia. Sa bagay na ito sa harap niya, ipinagpatuloy niya ang kanyang mga gawain hanggang sa makuha ang marami sa mga nakapalibot na bayan at nayon. Pagkatapos ay may kasamang nag-iisang pumasok sa Geneva, ngunit 2 sermon lamang ang pinahintulutan siyang mang-aral. Ang mga pari, na walang kabuluhang nagsikap na matiyak ang kanyang paghatol ng mga awtoridad sibil, ay ipinatawag siya sa harap ng isang eklesiastikal na konseho,
kung saan sila ay dumating na may mga armas na nakakubli sa ilalim ng kanilang mga damit, determinadong kitilin ang kanyang buhay. Sa labas ng bulwagan, isang galit na mandurumog, na may mga pamalo at espada, ay natipon upang matiyak ang kanyang kamatayan kung siya ay magtagumpay sa pagtakas sa konseho. Ang presensya ng mga mahistrado at isang armadong puwersa, gayunpaman, ang nagligtas sa kanya. Kinaumagahan, inihatid siya, kasama ang kanyang kasama, sa kabila ng lawa patungo sa isang ligtas na lugar. Kaya natapos ang kanyang unang pagsisikap na mag-ebanghelyo sa Geneva. Para sa susunod na pagsubok isang mas mababang instrumento ang pinili, isang kabataang lalaki, napakakumbaba sa hitsura na siya ay malamig na tinatrato maging ng mga nag-aangking kaibigan ng reforma. Ngunit ano ang magagawa ng isang iyon kung saan tinanggihan si Farrell? Paanong ang isang maliit na lakas ng loob at karanasan ay makayanan ang unos kung saan ang pinakamalakas at pinakamatapang ay pinilit na tumakas? Hindi sa pamamagitan ng lakas, ni sa pamamagitan ng kapangyarihan, kundi sa pamamagitan ng aking espiritu, sabi ng Panginoon. Zacarias Kapitulo 4 Versikulo 6. Pinili ng Diyos ang mahihinang bagay ng mundo upang lituhin ang mga bagay na makapangyarihan. Sapagkat ang kamangmangan ng Diyos ay higit na marunong kaysa sa mga tao, at ang kahinaan ng Diyos ay mas malakas kaysa sa mga tao. Unang Korinto Kapitulo 1 Versikulo 27-25. Sinimulan ni Froment ang kanyang trabaho bilang isang guro. Ang mga katotohanang itinuro niya sa mga bata sa paaralan ay inulit nila sa kanilang mga tahanan. Di nagtagal ay dumating ang mga magulang upang marinig ang paliwanag ng Biblia, hanggang sa ang silid-aralan ay napuno ng matulungin na mga tagapakinig. Ang mga bagong tipan at mga tract ay malayang ipinamahagi, at naabot nila ang marami na hindi ng ahas na hayagang lumapit upang makinig sa mga bagong doktrina. Pagkaraan ng ilang panahon, ang manggagawang ito ay napilitang tumakas, ngunit ang mga katotohanang itinuro niya ay nakahawak sa isipan ng mga tao. Ang reformasyon ay itinanam, at ito ay patuloy na lumakas at lumawak. Nagbalik ang mga mangangaral, at sa pamamagitan ng kanilang mga gawain ay naitatag sa wakas ang pagsamba ng mga protestante sa Geneva. Ang lungsod ay nagdeklara na para sa reformasyon ng si Calvin, pagkatapos ng iba't ibang paglalagalag at pagbabago, ay pumasok sa mga tarangkahan nito. Pagbalik mula sa isang huling pagbisita sa kanyang lugar ng kapanganakan, siya ay patungo sa Basel, sa paghahanap ng direktang kalsada na inookupahan ng mga hukbo ni Charles V, napilitan siyang dumaan sa paikot-ikot na ruta ng Geneva. Sa pagbisitang ito nakilala ni Farrell ang kamay ng Diyos. Bagamat tinanggap ng Geneva ang nabagong pananampalataya, gayunpaman ay isang dakilang gawain ang nananatiling maisakatuparan dito. Hindi bilang mga komunidad kundi bilang mga individual na ang mga tao ay nagbalik loob sa Diyos. Ang gawain ng pagbabagong buhay ay dapat gawin sa puso at budi sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na espiritu, hindi sa pamamagitan ng mga utos ng mga konseho. Habang tinalikuran ng mga tao ng Geneva ang awtoridad ng Roma, hindi pa sila gaanong handa na talikuran ang mga bisyong umunlad sa ilalim ng kanyang pamumuno. Ang itatag dito ang mga dalisay na alituntunin ng ebanghelyo at ihanda ang mga taong ito na punan ng karapat-dapat ang posisyon na tila tinawag sila ng providence ay hindi magaan na gawain. Tiwala si Farrell na nakatagpo siya kay Calvin ng isa na makakaysa niya sa kanyang sarili sa gawaing ito. Sa pangalan ng Diyos ay time niyang pinakiusapan ang kabataang ebanghelista na manatili at magtrabaho rito. Naalarma na naman si Calvin. Mahiyain at mapagmahal sa kapayapaan, umiwas siya sa pakikipag-ugnayan sa matapang, independyenta, at maging marahas na espiritu ng Genevese. Ang kahinaan ng kanyang kalusugan, kasama ang kanyang mga gawi sa pag-aaral, ay humantong sa kanya upang humingi ng pagre-retiro. Sa paniniwalang sa pamamagitan ng kanyang panulat ay higit niyang mapagsilbihan ang layunin ng reforma, ninais niyang makahanap ng isang tahimik na pahingahan para sa pag-aaral, at doon, sa pamamagitan ng pamamahayag, ay turuan at itayo ang mga simbahan. Ngunit ang mataimtim na payo ni Farrell ay dumating sa kanya bilang isang tawag mula sa langit, at hindi siya ng ahas na tumanggi. Tila sa kanya, sabi niya, na ang kamay ng Diyos ay nakaunat mula sa langit, na hinawakan siya nito, at itinapat siya ng hindi mababawi sa lugar na hindi niya kayang iwan. Sa panahong ito, pinalibutan ng malalaking panganib ang layuning protestante. Ang mga anathema ng Papa ay dumagundong laban sa Geneva,
at pinagbantaan ito ng makapangyarihang mga bansa ng pagkawasak. Paano lalabanan ng maliit na lungsod na ito ang makapangyarihang hierarkiya na kadalasang nagpipilit sa mga hari at emperador na magpasakop? Paano ito makakalaban sa mga hukbo ng mga dakilang mananakop sa mundo? Sa buong sangkakristyanuhan, ang Protestantismo ay binyantaan ng matitinding mga kalaban. Ang mga unang tagumpay ng nakalipas na reformasyon, ang Roma ay nagpatawag ng mga bagong puwersa, umaasang maisakatuparan ang pagkawasak nito. Sa panahong ito ay nilikha ang orden ng mga Heswita, ang pinakamalupit, walang prinsipyo, at makapangyarihan sa lahat ng mga kampyon ng Papa. Naputol mula sa makalupang ugnayan at mga interes ng tao, patay sa pag-aangkin ng likas na pagmamahal, katwiran at budi na lubusang pinatahimik. Wala silang alam na tuntunin, walang tali, kundi yaong sa kanilang kaayusan, at walang tungkulin kundi palawigan ang kapangyarihan nito. Ang Ebanghelyo ni Kristo ay nagbigay daan sa mga tagasunod nito na harapin ang panganib at matiis ang pagdurusa, hindi nababalisan ng lamig, gutom, pagpapagal, at kahirapan, upang itaguyod ang bandila ng katotohanan sa harap ng rak, piitan, at tulus. Upang labanan ang mga puwersang ito, binigyang inspirasyon ng Jesuitism ang mga tagasunod nito ng panatismo na nagbigay daan sa kanila na magtiis tulad ng mga panganib, at salungatin sa kapangyarihan ng katotohanan ang lahat ng sandata ng panlilinlang. Walang krimen na napakalaki para sa kanila na gawin, walang panlilinlang na masyadong basehan para sa kanilang pagsasanay, walang pagbabalat kayo na napakahirap para sa kanila na ipalagay. Nangako sa walang hanggang kahirapan at kabab ang loob, ito ang kanilang pinag-aralan na layunin upang matiyak ang kayamanan at kapangyarihan, na italaga sa pagbagsak ng Protestantismo, at ang muling pagtatatag ng supremacy ng Papa. Sa pagpapakita bilang mga miyembro ng kanilang orden, sila ay nagsuot ng damit ng kabanalan, bumisita sa mga bilangguan at mga ospital, naglilingkod sa mga may sakit at mahihirap, na nag-aangking tinalikuran ng mundo, at nagtataglay ng sagradong pangalan ni Jesus, na lumibot sa paggawa ng mabuti. Ngunit sa ilalim ng walang kapintasang panlabas na ito ang pinakakriminal at nakamamatay na layunin ay madalas na itinatago. Ito ay isang pangunahing prinsipyo ng kaayusan na ang wakas ay nagbibigay katwiran sa paraan. Sa pamamagitan ng kodigo na ito, ang pagsisinungaling, pagnanakaw, pagsisinungaling, pagpatay, ay hindi lamang mapapatawad ngunit kapuri-puri, kapag sila ay nagsilbi sa mga interes ng simbahan. Sa ilalim ng iba't ibang pagbabalat kayo, ang mga Heswita ay nagtungo sa mga tanggapan ng Estado, umakyat upang maging mga tagapayo ng mga hari, at hinuhubog ang patakaran ng mga bansa. Sila ay naging mga alipin upang kumilos bilang mga especially iya sa kanilang mga Panginoon. Nagtatag sila ng mga kolehiyo para sa mga anak ng mga prinsipe at maharlika, at mga paaralan para sa mga karaniwang tao, at ang mga anak ng mga magulang na protestante ay naaakit sa isang pagdiriwang ng mga ritual ng popo. Ang lahat ng panlabas na karangyaan at pagpapakita ng pagsamba ng mga Romano ay dinala upang lituhin ang isip at masilaw at mabihag ang imahinasyon, at sa gayon ang kalayaan na pinaghirapan at dinuguan ng mga ama ay ipinagkanulo ng mga anak. Ang mga Heswita ay mabilis na kumalat sa Europa, at saan man sila magpunta, may sumunod na muling pagkabuhay ng Papa. Upang bigyan sila ng higit na kapangyarihan, isang toro ang inilabas na muling itatag ang Inquisition. Tingnan ang Appendice. Sa kabila ng pangkalahatang pagkasuklam kung saan ito ay itinuturing, maging sa mga bansang Katoliko, ang kakilakilabot na tribunal na ito ay muling itinayo ng mga papong pinuno, at ang mga kalupitan na masyadong kakilakilabot upang maabot ang liwanag ng araw ay naulit sa mga lihim na piitan nito. Sa maraming bansa, libo-libo sa mismong bulaklak ng bansa, ang pinakadalisay at pinakamarangal, ang pinakaintelektuwal at may mataas na pinag-aralan, banal at tapat na mga pastor, masisipag at makabayan na mamamayan, makikinang na iskolar, mahuhusay na artista, mahuhusay na artisan, ay pinatay o pinilit na tumakas sa ibang lupain. Ganyan ang mga paraan na hiniling ng Roma upang patayin ang liwanag ng reformasyon, upang bawiin sa mga tao ang Biblia, at ibalik ang kamangmangan at pamahiin ng madilim na panahon. Ngunit sa ilalim ng pagpapala ng Diyos at ng mga gawain ng mga marangal na tao na kanyang itinaas upang humalili kay Luther, ang Protestantismo ay hindi napabagsak. Hindi sa pabor o mga bisig ng mga prinsipe ang pagkakautang nito sa lakas nito. Ang pinakamaliit na mga bansa,
ang pinakamababa at pinakamakapangyarihang mga bansa, ay naging mga muog nito. Ito ay maliit na Geneva sa gitna ng makapangyarihang mga kaaway na nagbabalak sa kanyang pagkawasak. Ito ay Holland sa kanyang sandbank sa pamamagitan ng Hilagang Dagat, wrestling laban sa paniniil ng Espanya, pagkatapos ay ang pinakadakila at pinakamayaman sa mga kaharian. Ito ay madilim, baog na Sweden, na nagkamit ng mga tagumpay para sa reformasyon. Sa loob ng halos 30 taon ay nagtrabaho si Calvin sa Geneva, una upang magtatag doon ng isang simbahan na sumusunod sa moralidad ng Biblia, at pagkatapos ay para sa pagsulong ng reformasyon sa buong Europa. Ang kanyang kurso bilang isang pampublikong pinuno ay hindi walang kapintasan, ni ang kanyang mga doktrina ay malaya sa kamalian. Ngunit siya ay naging instrumento sa pagpapahayag ng mga katotohanan na may espesyal na kahalagahan sa kanyang panahon, sa pagpapanatili ng mga prinsipyo ng Protestantismo laban sa mabilis na bumabalik na daluyong ng Papa, at sa pagtataguyod sa mga reformang simbahan ng pagiging simple at kadalisayan ng buhay, bilang kapalit ng kapalaluan at katiwalian na itinataguyod sa ilalim ng turong Romano. Mula sa Geneva, lumabas ang mga publikasyon at mga guro upang ipalaganap ang mga reformang doktrina. Hanggang sa puntong ito ang mga pinag-uusig sa lahat ng lupain ay naghahanap ng pagtuturo, payo, at pampatibay loob. Ang lungsod ng Calvin ay naging isang kanlungan para sa mga hinuhuli na mga reformador sa buong kanlurang Europa. Tumakas mula sa kakilakilabot na unos na nagpatuloy sa loob ng maraming siglo, ang mga takas ay dumating sa mga tarangkahan ng Geneva. Gutom, sugatan, nawalan ng tahanan at kamag-anak, sila ay malugod na tinanggap at magiliw na inalagaan, at sa paghahanap ng tahanan dito, pinagpala nila ang lungsod na kanilang pinag-ampon sa pamamagitan ng kanilang kasanayan, kanilang pagkatuto, at kanilang kabanalan. Marami sa mga naghanap dito ng kanlungan ay bumalik sa kanilang sariling mga bansa upang labanan ang paniniil ng Roma. Si John Knox, ang matapang na Scotch reformer, hindi ilan sa mga English Puritans, ang mga Protestante ng Holland at ng Spain, at ang mga Huguenot ng France ay nagdala mula sa Geneva ng tanglaw ng katotohanan upang lumiwanag ang kadiliman ng kanilang mga katutubong lupain. Dito nagtatapos ang Kabanata 12. Para updated ka sa susunod na kabanata, ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-follow at mag-share sa ating channel Renilab TV. Maraming salamat po.